Ate. Tay. Abay. Ate. I'm sorry, ate. I'm sorry. Hindi ko naprotektahan si Justine, ate. I'm sorry. I'm sorry, ate. I'm sorry. Abay, no. Don't blame yourself. Wala kang kasalanan. Kung meron man dapat sisihin yun, yung taong nakabangga sa inyo. Pangako, ate. Hahanapin ko yung gumawa nito. Huwag mo naman nang isipin yun. Ang importante, magpagaling ka muna. Magpahinga. I'm really sorry. I'm really sorry. Ang sakit ng palatalagaan mo. Kailan kami naging okay ni Justine? Doon pa siya nawala. Di ba? Dapat tayong mga magulang. Tayong inililibing ng mga anak natin. Not the other way around. Ang sakit lang yung tanggapin na nawalan ako ng anak. Ang sakit. Ang sakit, Obeng. Ang sakit. Ang sakit. Sakit. Zoe. Anak. Always remember, mahal na mahal kita. At hindi magbabago yun. Because you'll always be my daughter. Of course, Dad. I'll always be your daughter. Natatakot lang siguro ang daddy ninyo. Ayaw niyang maranasan ang pinagdadaanan ko ngayon. After seeing what happened to me and Justine. Mahirap mawala ng anak. Dad, hindi mangyayari yun. Hindi kita iiwan. Hindi ka namin iiwan ni Annalyn. O, ayan, Annalyn, ha? Mabuti na lang at tapos na yung shift mo at makakasama ka na namin ng nanay mo papunta sa burol ni Justine. Oo nga po, Ninang eh. Mabuti na rin po yun para mabantayan ko po si tatay dun sa burol. Babantayan? Bakit? Eh, kasi alam ko naman po na sobrang affected po siya sa nangyari kay Justine. Alam mo na, natural lang naman yun. Eh, pamangkin niya yung nawala. Tapos nung nangyari yung aksidente, siya yung kasama. Eh, siguro nagigilty siya. Alam niyo po, nagiyakap nga po ni tatay ng mahigpit si Zoe kanina eh. Paisip lang po ako kasi parang sobra po yung reaksyon ni tatay. Parang si Zoe po yung naaksidente eh. Parang talaga nag-aalala po siya na baka mawala si Zoe sa kanya. Tsaka doon naman po ako pero hindi niya ako niyakap ng ganun. Asus, nagsiselos pa yata ang inaanak ko. At hindi po, Ninang.
Nag-worry lang po ako dun sa naging reaction po ni tatay. Anak, alam mo, sigurado ko, wala namang ibig sabihin yung yakap ng tatay mo kay Zoe. Huwag mo na isipin yun, wala yun. Basta ang mahalaga, palagi lang tayo nandito, nakaalalay, tsaka nakasuporta sa tatay mo. Ha? Lynette, bakit kailangan ng alalay at suporta kay Doc RJ? Para saan? Hindi, ang ibig kong sabihin, kailangan nakasuporta tayo, nakaalalay tayo, hindi lang kay RJ. Kung hindi, siyempre, pati na rin kay Ma'am Giselle. Kasi siyempre, di ba, mahirap yung pinagdadaanan nila ngayon. Di ba? Kaya anak, huwag mo nang isipin yun. Wala yun. Ha? Sige. Gustong-gusto ko na po kayo mayakap. I love you so much. Hindi na ako papayag na mawalay pa tayo. Patawarin mo na ako, anak. Patawarin mo, Mami. Sorry. Sorry din, anak. Mahal kita, mahal na mahal ka ng Mami. Okay? I love you so much. Mahal na mahal din po kita. Hello? Eric? Giselle, I'm sorry to bother you. Wala na kasi akong ibang mapagtanungan eh. I need to talk to Justine. Kanina ko pa siya tinatawagan pero cannot be reach yung number niya. She also told me, nagkapatawaran na raw kayo. Eric, Justin is... Just tell me where she is. May importante lang kaming pag-uusapan. Kasama mo ba siya? Eric, something terrible happened to Justin, and I just don't know how to tell you. I'm sorry. I'm sorry, Eric. I'm so sorry. Wait. Giselle, anong nangyari kay Justin? Bakit ka umiiyak?